Umabot na nga ng 12 days na hindi ako nakakadumi, kaya naman hirap na talaga ako paano gawa ng paraan. Lalo na nga ngayon na hindi lang ako yung nagugutom, kundi pati na rin yung twins sa tiyan ko. At dahil constipated nga ako, hindi ko na rin talaga magawang kumain pa dahil nga dinuduwal ko na lang din talaga siya. Kaya ang ending, gutom ako, tapos masakit pa yung tiyan ko gawa nga ng puno na yung laman ng sikmura at bituka ko. May permanent na manghihilot nga itong si mother-in-law, tapos na-share niya doon na kung ano yung problem ko nga sa constipation. Tapos sabi nga nung manghihilot, in-advise na upuan ko daw itong may pinakulong suha yata tawag dito. Tapos nakwento ko nga ay dati kapag hirap akong dumumi, umiinom lang ako ng purong kape, tapos maya din nun ay nakulo na agad yung tiyan ko. At tas agad-agad na rin ako madudumi. Pero kako, ilang years na akong graduate sa pagkakape. Tsaka hindi talaga ako palakape, nagkakape lang ako pag hirap talaga akong dumumi. Tapos nung nagkaroon ako ng acid reflux, tinigil ko na din talaga yun. Pero sabi nga nung manghihilot ay subukan ko daw kahit konti lang. Baka daw sakaling makatulong para makadumi na ako. Noong mga panahon na to, tapos na akong uminom ng kape. Tapos na rin akong umupo dun sa may pinakuluan na suha. Medyo hindi na nga rin komportable yung pakiramdam ko nito. Kasi nga, isa sa mga enemy ng acid reflux ko, yung kape. Pero dahil desperado na nga akong makadumi, gawa nga ng ang sakit na talaga ng tiyan ko, uminom pa rin ako kahit alam ko namang hindi na talaga yon para sa akin. Sabi nga wala namang masama kung susubukan. Nung time na to, ang nararamdaman ko ay nasusuka, parang bumabaliktad na yung sikmura ko. Alam ko na epekto yun ng pag-inom ko ng kape. Pero ng mga oras na to, nananalangin talaga ako na sana worth it yung pag-inom ko ng kape, na sana dahil sa pag-inom ko ng kape ay madumi na ako. Pero tila wala nang epekto yung kape sa constipation ko. Yung akala kong resulta ay papunta ako sa CR para madumi. Pero wala. Ito, papunta ako ng lababo kasi masusuka pala ako. Ito talaga yung pinakaayaw kong nararamdaman, yung sasamaan ka ng sikmura. Bago nga ako tuluyang masuka niyan, iba na talaga yung pakiramdam ko. Minutes pagkatapos kong uminom ng kape. Para na namang nalamigay yung sikmura ko, parang bumaliktad yung sikmura ko, o para akong nausog. Kasi hindi ko mawari kung ano talaga yung napakiramdam sa may sikmura ko. Nung mga panahon na to, nagsisisi nga ako, dapat hindi na lang ako uminom ng kape. Di sana, gutom at sakit na lang ng tiyan yung nararamdaman ko. Kesa ito, tatlo yung nararamdaman ko. Pagsakit ng sikmura, sakit ng tiyan, tapos yung gutom. Plus nasuka pa ako, mas nadagdagan patuloy yung panghihina ko. Gusto ko nga sana ay isang buhos na lang na maisuka ko ng lahat. Pero pakunti-kunti lang talaga yung naisusuka ko ng mga time na to. Siguro ay dahil liquid nga lang yung na-intake ko sa katawan ko. Kaya naman mas nahihirapan tuloy ako. Sumabay na din kasi yung heartburn ko ng mga panahon na to. Tapos pinapalpitate na rin gawa nga nung purong kape na ininom ko. Ay grabe, kung sasama lang ng pakiramdam ko, kotang-kota na ako nung araw na to. Malungkot kasi hindi pa rin ako nadumi. Tapos yun nga, yung masakit yung bituka ko at sikmura ko, gawa nga ng parang punong-puno na siya ng laman. Tapos itong dinagdag ko sa problema ko, buhay na buhay yung acid reflux ko, gawa nga ng iminom ako ng kape. Nung napansin niya nung manghihilot na hindi na ako natigil sa pagsuka, pinuntahan niya na nga ako at kinamusta. Doon niya nga nakita kung gaano kadami yung naisuka ko, tapos doon niya rin na witness ano talaga yung kalagayan na may acid reflux. Na basta ay matrigger yon sa pamamagitan ng mga pag-intake ng mga bawal na pagkain, ang mangyayari ay isusuka ko lang yun. Pasensya na nga din pala kung panay akong duwal at tura. Wala na nga lang din talaga akong magawa ng mga panahon na to kundi mag-pray na sana mawala na yung epekto ng kape sa may sikmura ko para naman umokay na ulit siya. At nang makapagpahinga na nga ako. Tumagal din yan ng mga 10 minutes itong pag-i-stay ko sa lababo habang nag-e-emote. Uy, hindi. Kidding aside, hindi birong magkaroon ng malalang acid reflux. Pero siguro kung meron akong isang bagay na ipagpapasalamat about dun, ay yun yung natuto talaga akong kumain ng mga iba't ibang klase ng gulay. Yes po, gulay lover na ang babae na ito. Umabot na nga sa point na kapag gulay talaga nakikita ko sa hapag, kinikilig na agad ako niyan. Tapos excited na akong kumain. Pagamat huli na natutunan ko talagang mahalin yung mga gulay. Gawa nga ng parang pang lifetime na tong acid reflux ko. Pero ang kinaganda nun, controllable at manageable naman siya. Nakadepende yung kalusugan mo sa kung paano yung routine mo, sa kung paano yung lifestyle mo. Lahat naman ay pwedeng gawin at kainin, basta alam lang natin kung ano yung limitations natin. Kasi sabi nga, lahat ng sobra ay nakakasama. Tignan mo, sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, ang ending iiwan ka din pala niya. Ay, hindi ganun. Kakatapos-tapos lang ng February 14, hindi pwedeng malungkot ang puso natin. O siya, bukas ulit.